Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Boying Rimulya on the 4 ex-Marine who recanted their statements and claimed they were pressured. Excuse me, ha? Excuse. They were pressured by ombudsman investigators to testify against Martin Romualdez. Ito ang sagot ni Boying. Excuse me. May recording kami ng lahat. Kami? Kaya naming takutin ang Marines? Paano namin sila tatakutin? We were even offering them security. So, sa isang post din ng Peanut Gallery Media Network, sinasabi ni Boying Rimulya na si Romualdez daw at kanyang mga abogado, advisors, strategies, they are trying to take away our witnesses. Inaagaw. Ito, opinion ko lang, naintindihan ko, sa mga pangyayari ngayon, itong pagbaliktad ng Brave 80, yung apat among the Brave 80, pagbaliktad, parang sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya is kagagawan ito ng kampo ni Romualdez. Kasi yung dito sa apat na bumaliktad, ang tatlo sa kanila, yung testimony nila is ginamit ng ombudsman para sa pag-build up ng kaso labang kay Romualdez. Kaya medyo kung totohanan man na gustong-gusto ng ombudsman na kasuhan si Romualdez, parang delikado alkansi kung sa Bisaya. Lugi. Talunan na sila dahil nagtagumpay si Romualdez sa pagkuha dito sa tatlo kasi binaliktad na Napilitan lang kami. So, kung totoo ito, sa ngayon, maligaya si Romualdez. Yung kampo niya. Maligaya. Panalo. Samantala, dito sa kampo ng ombudsman, lumalabas, talunan sila. May nabasa akong post ng Peanut Gallery Media Network din, sinasabi, may isa sa Brave Marines, inoferan ng malaking amount, 25 million, kailang hindi niya tinanggap. Yan ang post ng Peanut Gallery Media Network. Hindi naman pinangalanan sino yung isa. Ako, merong nag-text, one of the Brave 18, sabi niya, Sir, mabuti na lang na i-record ko yung pag-bribe nila sa akin, yung pag-offer nila sa akin ng malaking amount para bumaliktad, kaya lang hindi ko tinanggap. Ebidensya ko ito. Hindi ko rin tinanong magkano yung offer and hindi ko rin sasabihin ang pangalan. Basta I have my text messages. So, ang labanan dito is yun na. Itong Brave 18 is gusto nilang pabaliktarin at nagtagumpay na sila. Unang napabaliktad nila si Orly Gutesa. Tapos ito na namang apat. So, sa remaining 14, tingin ko opinion ko lang ito, may susunod pa dyan. Kasi, kung totoo lang ito, walang prueba, yung post ng PGMN na 25 million, malaki yan. Masisilaw ka pa naman ng sino bang sa hirap ng buhay ngayon. Para ba yung, di ba, yung may dalawang senador din na mamaya bumaliktad. Tao lamang
Kaya bilib ako kay Attorney Baligod, hindi siya galit doon sa apat. Naintindihan ko sila. Kasi nagpaalam daw itong apat. Lang, walang magawa si Attorney Baligod dahil personal na rason, natatakot sa kalagayan nila dahil sa kaliwat ka ng kaso. Gusto na nilang mabuhay ng tahimik. Normal na adhikain ng tao, lalo na kung di pamilya sila. Normal yan. Kaya hindi ako nagtaka. Inaasahan ko na ito, na foresight ko na mayroong babaliktad at babaliktad. Kasi nga, nangyari na kay Master Sergeant Orly Gutesa. Diba, napakasulit yung paninindigan ni Orly Gutesa nung una. Kaya lang, nung nahawakan siya, I don't know sino yung humawak. Wala talaga. Basta ang nakataya na, yung kalagayan ng pamilya. Halos lahat. Kahit ako siguro, I just don't know what will happen to me. Pag pamilya ko na ang nakataya, sapagkat kami ay tao lamang. Kaya bumibigay. So, kung totoo itong sinasabi ni Boyeng, congratulations. Nagtatagumpay ang kampo ni Romualdez habang ang ombudsman, I don't know what will happen sa kaso ni Romualdez. Again, opinion ko lang ito. Baka may rason na ang ombudsman na hindi na itutuloy ang pagsampa ng kaso. Ano ito? Parte ng script? I don't know. But inaasahan ko na ito na hindi mangyari na matutuloy na sampahan ng kaso si Romualdez ng gobyerno ito. Blood is thicker than water. Ito na nga. Kaya pangso na lang yon. Yung sinabi ng Pangulo na masakit dahil ang ombudsman malapit ng sampahan ng dating speaker. Lang hindi ako presidente ng aming pamilya. Ang galing. Ay, script talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Auntie Lolita Sulindaw nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. Sumuna ni ang itsura sa iyang atop nga mga buslot na gyud. Sumuna ni ang pulihan niya sa gitabang sa iyaha karon nga yero. Og mo na ni ang gitabang nga 5 ka buok nga di 10 kataas nga yero. Sa pulis atop ni ani. Ug karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Una, salamat sa nagtabang sa scene nga ang una akong pasalamatan ang Ginoo lugar nga kanang iyang giatagan og pag bang-aning scene. Salamat sa kadaghan nga katuigan sa akong pag-anto sa aning nabuslot na nga scene nga naay nagtabang sa ako nga kuan. Pila na to katuig ante ang imong atop? 32 na katuig. So bago pa napulihan. O bago na pulihan. So ulan na nagyud ka ante sa inyong balay. Asga ulanan na gid ko busa nagpasalamat gid ko sa Ginoo og sa nagtabang ining
sin sa ako. Salamat kaayo. Salamat kaayo, bro.